Ang aling dapat ay grabe. Di ko na nga natapos ang intro ko kasi pagbukas ko pa lang ng kamera, bumungad agad itong grupo ng mga banak. Kanina kakatapos ko lang magbilad ng daing at dahil naiinitan ako, gusto ko muna maglublob sa dagat. Nagdala na rin ako ng spear gun. Tapos may napitikan akong talakitok. Tapos nung mapitikan ko na yung isa, naging mailap na lahat. And then kumuha na lang ako ng kamera. At least makuha natin ang kamera in case makahuli tayo ulit. Banak man to. Banak nga. Kagaya nga ng sabi ko, kanina wala akong dalang camera, kaya umuwi muna ako. Hindi tuloy natin nakunan ng footage yung dalawang huli natin. May huli na nga ako dito, dalawang talakitok, tapos dalawang singsingan din. Yung isang talakitok nga ay ginawa kong decoy para lapitan ng mga kasama niya. Marami talaga sila kanina guys, sana maabutan pa natin ngayon. So ito siya, buhay na buhay, and then nilagyan ko ng tingga yung ilalim niya para hindi siya makaangat. Kasi pag hindi natin nilagyan ng tingga, titihaya to and then mamamatay na. Ito pa nga yung kasama niyang talakitok, tapos dalawang singsingan, tinali ko lang muna dito. Napakahamon ito kanina at buong buo pa sila kasi wala pang threat. Pero nang mabawasan natin ang dalawa ay naging mailap nga. Susubukan pa rin natin ang fish call strategy natin. Ito nga pala yung decoy natin. Bali pabayaan na lang muna natin para lapitan ng mga kasama niya. Anyway guys, alas 8 nga pala ito ng umaga. Malalim ang dagat at napakalinaw para kang nasa Pacific Ocean. At ito na nga isang talakitok na mailap. Approaching na. Subukan natin. Napakailap nga at hindi abot ng range ng ating spear gun. Kaya enough ko muna yung video and then pag open ko ng video napakalapit niya na. Kaya ito i-pause muna natin anti-dark para mas maklaro. Nag-miss nga tayo sa first attempt and then nag-reload ako agad dito kasi bumalik siya. Aantayin natin yung mas close na gap para mas mapitikan natin ng maayos. Wala na, mailap na talaga, kaya eto lumipat na lang ako sa mas mababaw na spot. Kasi nakita natin kanina na grupo ng mga banak ay may halong trevally. Ang uri ng trevally na ito ay baulo kung tawagin dito sa amin. Susubukan natin mag fish call kung nalapit. Luckily nakapitas tayo ng isa and then yung mga kasama niya nagsitakbuhan na. Ganitong klaseng talakitok sana ang maganda daingin kasi hindi siya madaling masira. Maganda rin to sa sinabawan tapos may tanglad at luya. And after nga pala nito ay nag-proceed na ako dun sa kabilang sandbar. Hindi na natin nahabulin ng talakitok, bali maghanap na lang tayo ng mga surgeon fish o di kaya unicorn fish. May nakita kasi ako dun kahapon, sana nandun pa. And pagtawid ko nga dito ay may nakasalubong akong red sea bream kaya pinitikan kaagad natin. And dito naman ay may naspat akong lapo kaya binawasan natin ng goma. Isa lang ang gagamitin natin kasi malapit lang yung target, baka masira yung shafting. Longfin grouper nga pala yun, nakasilip na yun. At alam nyo ba, nakukonti lang sila sa spot na to. Malamang pag gaganito is maraming indong kasi magkaagaw sila sa prey. Ito namang next na lubog ko ay andito na ako sa spot na sinasabi ko kanina. Dito nga ay natimingin natin na nandito sa spot ang orange spined unicorn fish at surgeon fish na nanginginain. Bali hindi nga muna ako nagsagawa ng shot dito kasi may nakita akong ilak para hindi mabulabog. Dadaanan na lang muna natin ito sa ngayon, hindi manguha na lang tayo mamaya pagbalik. Kung napapansin nyo ay nagkakalasan at parang natatakot ng mga surgeon fish. Dahil kasi yan sa isdang radyo-radyo kung tawagin dito sa amin. Ang isdang ito ay nagsisilbing kanilang duty operation at nagbibigay ng signal sa kanila kapag may threat. Pagka ganito ay kailangan i-priority natin na makuha yung isda na yon. Otherwise mabubulabog yung pagkakandak natin ng spear fishing at hindi tayo makapag-focus sa ating target. Paskilag radyo-radyo. Siya sagit niya isda. Kailangan makuha natin yung radyo-radyo.
Sa part nga na ito ay na-curious na ang ilak at lumapit na sa atin. Napakalikot ng isdang ito at kailangan talaga ng perfect timing. And hindi ko rin nga in-expect na may iba pa palang darating. Ito ay ang maliit na grupo ng talakitok. Masaya na sana ako pero ito yung nangyari. Sa kabitaw pa. May mga ganun talagang senaryo, nakatagos naman yung shafting pero nakawala pa rin. Hindi bali, aantayin natin, susubukan natin ulit bago malubat ang ating camera. No? Go! Tapos magpartalag pala nating first set, ang ating battery pala. Sana makatama tayo ng isa bago mamatay ito. Kitang-kita nyo naman na napakasagana ng spot natin. Ayan o, may red sea bream at saka surgeon fish. In case na hindi na bumalik yung talakitok at saka yung ilak, ito na lang yung babanatan natin mamaya pag uwi. Tapos balikan natin yung mga unicorn fish na nadaanan natin kanina. Nakikita ko sila pero doon sila sa baba, ayaw umakyat dito. Kaya nag-decide ako na mag-resurface na muna. Wala talaga. Ayaw lumapit ang ilak. Ito lang harvest natin ng isda mamaya. Pag wala talaga, hindi mamalik. Itong mga mungkit na natirahin natin. Ayan. Eto na yung huling na secure na footage natin. And hindi ko pa nga nahila, ay nalobat na. Pagka-uwi ko nga pala ay nagpalit agad ako ng battery para makuha ng video itong ating mga huli. Another blessings na naman na nakauwi tayo ng safe. Tapos may dala-dala tayong mga orange spine unicorn fish and surgeon fish. Tapos meron ditong red sea bream. And then yung putian natin kanina, yung talakitok ba. May nakuha rin pala akong goatfish. Tapos yung hinahunting-hunting natin kanina na ilak, nadali ko rin, dalawa. Ang sarap sa feeling and very satisfying itong paghila ng mga huli natin. And then ilatag na natin to dito sa bato para mapakita ko na sa inyo isa-isa. Orange spine unicorn fish, tapos ito na nga pala yung ilak, and then meron din tayong timbungan, red sea bream, tapos ito na nga pala yung isang talakitok, tapos ito yung isa pa. Ito naman yung isa pang ilak, grabe, sobrang ganda sa eyes. Ilatag natin to, let's go! So ayan na siya guys, wait lang, picture muna natin. So ito lang lahat ng huli ko ngayong hapon guys, and then binanatan kaagad namin ni Boss Mags para mabilis lang. Bakbak talaga kami dyan. Tapos sabi niya mas maganda talaga yung mga ganitong oras pa lang mag-uwi para madaing kagad. And eto na nga yung daing. And bago matapos itong kwento ay isingit mo natin ang mahiwagang shoutout mula dito sa aming planeta para kay Boss Wells Momer ng Pangasinan. At dito na natatapos ang kwento ng video na ito. See you until next upload. Sana'y nasulit ko ang nasayang na oras niyo. Biglang hihinto ang video na to sa pagbigkas ko ng babu.